Pero yung iba naman sa inyo guys, talagang mananaga na yung iba sa inyo, no? Talagang nakakatayo kayo, parang natututo na kayong tumayo sa sarili nyong mga paa, mga kapiksi. And parang inaalalayan nyo yung sarili nyo. Parang independent kayo, tapos ang pinanghuhugutan nyo ng lakas is yung sarili nyo din, mga kapiksi. And kumbaga nakakatayo na kayo, nakapag-establish na kayo ng magandang pundasyon sa buhay nyo. And for some of you talagang this is abundance of money, wealth, riches. Kumbaga talagang madami yung pumapasok na pera sa inyo, masagana. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para sa Leo, Sun, Moon, Rising ngayong February to March, mga kapixie. So yung full moon natin ngayong February ay sa February 12 guys, and yung next na full moon naman natin ay sa March 14. So ang reading na to ay para sa period na yan, mga kapixie. And ang ating pamagat ng ating full moon ay snow moon, mga kapiksi. So ito yung moon message para sa inyo guys. So unahin natin tong deck na to. Step out of your comfort zone. So ine-encourage kayo, mga kapiksi, ng inyong mga spirit guides na lumabas ng inyong comfort zone kung kinakailangan. Kung kayo naman ay komportable, wala namang problema. Kaya nga siya tinawag na comfort zone, mga kapiksi, kasi komportable kayo dyan sa buhay nyo, okay? Pero kung naghahangad tayo ng mas magandang experience, mas madaming resources, mas maraming kakilala, ganyan, kumbaga kailangan nating lumabas ng comfort zone natin. So parang ano lang yan guys, the way I want to explain it is parang fish pond versus ocean, no? So yung fish pond, yun yung comfort zone mo, versus dun sa ocean na yun yung labas ng comfort zone mo. Syempre pag nasa fish pond ka, syempre maliit lang yung space mo, yung mga resources na available sa'yo, kung ano lang yung nasa fish pond, yun lang din yung may experience mo, at saka yung mga tao, di ba? Ganun lang siya, very limited. Pero pag nasa labas ka ng comfort zone mo, para kang pumunta sa ocean, sa dagat, ganyan. Syempre kapag nasa dagat ka, unli yan, mga kapiksi, no? Ibig sabihin unlimited yung resources, unlimited yung mga experience na pwede mong maranasan, unlimited yung mga tao, no, na pwede mong makilala sa buhay mo, yung mga sitwasyon, opportunities, endless opportunities, mga kapiksi. So ikaw yung mamili, kapiksi, kung saan mo gusto, dun sa fish pond ba or dun sa ocean. So whatever you feel is good for you, syempre ikaw pa rin yung magdidesisyon yan guys. Pero syempre kung gusto mo ng pagbabago, ng mas no, sa buhay mo, ocean, mga kapiksi. But then again, ikaw pa rin yung magde-decide yan, okay? Attune to the moon guys. I know I'm headed in the right direction. So kahit ano pa yung maging decision nyo sa buhay, mga kapiksi, sabihin nyo lang na I know I'm headed in the right direction, nasa tamang direction ako ng buhay ko, and you will always be guided by your spirit guide. So comment nyo na rin yan sa baba guys. I know I'm headed in the right direction. So for some of you guys, you're headed for something which feels like destiny. Okay, so parang feeling mo papunta ka dun sa destination mo sa buhay mo, 'di ba? So go lang guys, and you need to face a fear and get over it. Kung meron kayong mga takot guys, no, kailangan alisin nyo yan, especially if you're stepping out of your comfort zone. Guys, kung lalabas kayo ng comfort zone, kailangan syempre normal na kabahan kayo, nervyosin kayo, kasi hindi nga kayo pamilyar, no, kaya nga labas ng comfort zone. But sa una lang yon guys, and masasanay din kayo, mas magiging matapang kayo, doon nyo lang madidiscover kung ano pa yung mga kaya nyong gawin para sa inyo guys, okay? It's time to stop obsessing about someone or something. So kung na-obsess kayo sa isang bagay, sa isang tao, or sa isang sitwasyon, no, medyo mag-minor. Huwag kayong ma-obsess sa kanila, hayaan nyo silang ma-obsess sa inyo.
kayo, mag-focus lang kayo sa sarili nyo, guys. Stand on your own 2 feet, no? Kayang-kaya nyo yan. You've got this, mga kapiksi. Okay, so kung kaya ng iba, guys, kaya nyo rin. Kung nagawa ng iba, magagawa nyo rin, mga kapiksi. We're living under the same sun, the same clouds, di ba? Pare-parehas tayo na pinupul ng gravity dito sa Earth. So, we can also experience the same thing na na-experience ng ibang tao. Mga kapiksi, walang imposible. Okay? Alright. So, comment down below, Leo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong full moon season. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong February, guys, naka-flash sa screen nyo, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi. Meron tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, if interesado kayo, mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito, guys, no, Leo, kayo ay represent ng Queen of Swords, guys. Sa deck na to, ang fire signs ay na-represent ng Swords. So, kayo ay na-represent ng Queen of Swords. And ito yung ating moon energy. This is both negative and positive. Unahin natin. Pero yung negative dito, guys, papunta sa positive. Okay? Kasi yung nakikita natin is, for some of you, maaari kayo nagkakaroon ng conflict with your partner or specific person. Pwede nag-aaway kayo, nagkakaroon kayo ng mga problema. Pero, nasisave nyo, mga kapiksi, no? You're trying to save the relationship, mga kapiksi, kasi mahal nyo pa rin yung isa't isa or mahal nyo pa rin yung person nyo. Kumbaga, mas nangingibabaw pa rin. This is love energy. Guys, nangingibabaw pa rin sa inyo yung pagmamahal and respeto nyo sa isa't isa. And, yung iba sa inyo, habang may isasalba nyo yung relasyon nyo, gagawin nyo ang lahat para maisalba. Pero yung iba, parang feeling ko, yung may dumadating kayo dun sa point na napapagod kayo, mga kapiksi. Napapagod kayo sa mga away, napapagod kayo sa conflict, guys. Pero, normal naman yon kapag palagi nyo talagang tinititigan yung mga away nyo, mga kapiksi, okay? Pero kung gusto nyo talagang isalba yung relasyon nyo, palagi kayong mag-focus, guys, dun sa mga positibong elemento ng relasyon nyo, kasi there's still always, no, meron pa ring positive yan hanggang magkasama pa kayo, di ba, habang kayo pa i-highlight nyo yung mga positive. So let's say for example, hindi ka pa niya iniiwan, hindi ka pa niya pinagpapalit, so yun yung i-highlight mo, no. Mahal pa rin niya ako, pinipili pa rin niya ako pa rin yung gusto niya, ako pa rin yung inuwian niya, ako pa rin yung gusto niya makasama. Okay, so ganon yung, kumbaga, i-highlight nyo kung ano pa yung merong magandang natitira dun sa relasyon nyo hanggang sa talagang tuluyan yung maisalba, mga kapiksi. And for some of you, guys, ma-overcome nyo rin itong mga problema and pagsubok na to and makaka-recover din itong relationship nyo. For some of you, parang magsisimula kayo. Ito, guys, parang feeling ko reconciliation ito, no? Makakabangon yung relasyon nyo. Parang walang hiwalay ang magaganap, at least for some, no? Kung hiwalay na kayo, then this will not resonate with you. Pero dun sa mga kapiksi natin na pinaglalaban pa yung relasyon, mga kapiksi, nakikita natin na malalampasan nyo lahat ng mga problema and challenges, makakabangon yung relasyon nyo, and mamayani pa rin yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. So, pag-pray nyo lang and ipagdasal nyo, mga kapiksi. Alright? And for some of you naman, guys, no, these are, so ito, guys, i-mind nyo na yan sa comment section. Mine, mahal na mahal namin ang isa't isa. Mine, harmonious relationship. Mine, recovery, no, sa relasyon yan. So, i-mind nyo yan sa comment section, mga kapiksi.
And for some of you guys, no, may magandang desisyon, no? May magandang desisyon kayo, Leo, ngayong season na to, which will open the door para sa inyong mga pangarap. So, yung decision na yun, mga kapiksi, parang magiging, parang magbubukas siya ng pintuan para sa first step ng pag-achieve mo ng mga pangarap mo sa buhay. So, very promising ito, mga kapiksi, kaya i-mind mo na yan sa comment section, good decisions, no? Pag-abot ng pangarap, yan, dreams coming true. So, i-mind nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. So, what else, guys? Tingnan pa natin. For some of you guys, kung kayo ay mga nasa ibang bansa, nagtatrabaho sa ibang bansa, ganyan, medyo challenging. Or kung yung mga katrabaho nyo is ibang lahi, mga kapiksi, medyo nagkakaroon kayo ng konting challenge. Pwedeng nabibiktima kayo ng racism, di ba? Uso yun minsan sa ibang bansa, medyo malakas yung gano'n na parang kapag Pinoy ka, tapos ibang lahi sila, parang minamaliit yung mga Pinoy, mga kapiksi, no? So, for some of you, hindi kayo, yung iba, hindi naman lahat, pero parang nakaka-experience kayo ng pagmamaltrato or pambubuli ng mga banyaga. So, don't take it against you. There's nothing wrong with you. Walang mali sa'yo. Sila yung may mali doon, no? Yung mentalidad nila. Baluktot, no? So, if ever man na naka-experience kayo, guys, sa mga pambubuli, pwede nyo, guys, pakinggan yung ating pampabait ng boss and mga kasamaan sa trabaho na Subliminal. Super effective yun, guys. Ang dami na nating success stories doon. So, if ever man na naka-resonate kayo, pwede nyo pakinggan yan, mga kapiksi. Pero yung iba naman sa inyo, guys, talagang mananaga na yung iba sa inyo, no? Talagang nakakatayo kayo, parang natututo na kayong tumayo sa sarili nyong mga paa, mga kapiksi. And parang inaalalayan nyo yung sarili nyo. Parang independent kayo, tapos ang pinanghuhugutan nyo ng lakas is yung sarili nyo din, mga kapiksi. And kumbaga nakakatayo na kayo, nakapag-establish na kayo ng magandang pundasyon sa buhay nyo. And for some of you talagang this is abundance of money, wealth, riches. Kumbaga talagang madami yung pumapasok na pera sa inyo. Masagana, very ibig sabihin very secure, very stable, matibay yung pundasyon ng source of income mo. And for some of you, even maaring mas mag-progress ka pa, mas umunlad at umasenso pa yung iyong kabuhayan. So, wag kayong magpadala, guys, no, sa mga racism na yan or sa ibang tao. Just keep on working for yourself, mga kapiksi. Deserve mo lahat ng tong mga blessings na to. So, ito, guys, i-mind mo na tong abundance of money, abundance of wealth, abundance of riches, itong harmonious relationship na to, guys, tsaka itong mga dreams coming true. Yan yung mga positive energies na nakita natin para sa inyo, Leo. Okay? Alright, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo for more tarot readings para sa Leo. Ito yung playlist nyo, mga kapiksi. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.